Nakasama ni Pepsi Paloma nanindigan na walang katotohanan ang RAPE na inakusa kay Bossing Vic Soto. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw ng Biyernes, January 24. Pero bago natin pag-usapan yan at bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang noontime shows, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko at paki-like and share na din po mga kaparokya. And of course, nakikiusap po ako sa inyo na wag niyo pong skip ang ads na lumalabas po sa video ko. Maraming salamat po sa inyo mga solid kaparokya. So yun nga mga parokya, kahapon po or kagabi ay napanood po natin ang special interview ng news anchor at content creator na si Julius Babaw sa dating sexy group na Soft Drinks Beauty. Ito po ang reunion ng tatlong member ng Soft Drinks Beauty na kinabibilangan ni na Myra Manibog, Sarcy Emmanuel at Coca Nicolas. Mga nakasama po yan ni Pepsi Paloma noong dekada 80. So yun nga mga parokya, maganda at masaya ang naging flow ng kwentuhan at mabibilib ka din talaga sa questions ni Sir Julius sa mga dating sexy stars. Ayon kay Myra Manibog ay never daw niyang nakita ang ina ng namayapang aktres na sinang-ayunan naman po ng dalawa. Ayon naman po kay Coca Nicolas ay di man lang daw sila pinapasok sa bahay ng ina ni Pepsi nung minsan dumalaw sila sa bahay nito sa Olongapo. At ang dahilan daw kung bakit di niya sinamahan ang aktres na tumira sa iisang bubong ay dahil may kinakasama na din daw ang namayapang aktres na boyfriend nito. Nalaman din natin na may pagkadisgusto or insecurities si Pepsi Paloma kay Miss Sarcy Emmanuel dahil sa mga achievement na narating nito at siya ang huling nakasama ng aktres bago ito mawala. So pinaka-highlights ng kwentuhan or interview or let's say ang pinakahihintay marahil ng karamihang nakapanood nito ay ang tungkol sa rape issue kung saan mariing sinabi ng tatlo na walang katotohanan ang the R issue na binabato kay Bossing Vic Soto at para sa akin napakasolid ng pagkakasabi ni Miss Sarcy Emmanuel na hindi dahil sa hindi sila naniniwala kundi dahil hindi daw talaga totoo. Well mga kaparokya, totoo naman ang sinabi ni Miss Sarcy na kung hindi naniniwala ay hearsay lang daw yon. Pero siya kahit sa husgado pa mapunta, itatanggi niya ang issue about RAPE dahil alam nito at alam nila na hindi totoo at gimmick lang ng dati nilang manager na si Ray De La Cruz ang issue 43 years nang nakakaraan. So kayo mga kaparokya, sino bang paniniwalaan nyo? Ang magulang na sinasabi ng direktor na buhay na saksi na never na nakita ng mga nakasama sa trabaho ni Pepsi or ang mga buhay na saksi na nakasama ni Pepsi Paloma bago ito mawala? Please comment down below. Mga kaparokya, naniniwala ako na ilan lang yan sa mga aalma kapag may kwento sa movie na taliwas sa katotohanang nangyari. Panoorin niyo po ang full interview ng tatlo sa YouTube channel ni Sir Julius Babaw. Samantala, gumawa na naman ng panibagong record ang YouTube channel ng Eat Bulaga. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil muli na namang nitong na-break ang pinakamataas na views sa kasaysayan nito after mag-pilot ito sa TV5. So dito may kita natin na ang It Showtime ay naabot lamang ay 78,000 views sa oras na 1:28 PM at ang Eat Bulaga naman ay 126,000 views. So na-break po nito ang 123,000 views nitong nagdaang Martes. So ito na po ang pinakamataas na views sa kasaysayan ng YouTube channel ng longest running noontime show sa bansa na Eat Bulaga. So solid talaga at consistent ang views ng Eat Bulaga simula nang pumutok ang issue about Pepsi Paloma movie. So another good record ito on the part of Eat Bulaga YouTube channel. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.8 million followers at sa It Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 1:06 PM ang It Showtime po ay may kasalukuyang segment na Sexy Babe. Samantalang ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may kasalukuyang segment na Sugod Bahay Mga Kapatid.
So dito makita po natin mga kaparokya, ang It's Showtime po ay may 7,100 viewers. Samantalang ang Eat Burger naman po ay may 4,300 live viewers. So again, as of 1:06 PM ang It's Showtime ay may 7,200 viewers. At ang Eat Burger naman po ay may 4,300 live viewers. So punta naman po tayo sa YouTube channel ng dalawang noontime show. So dito, unahin po natin ang Eat Burger under TV5 Philippines na may kasalukuyang subscribers na 2.26 million. Samantalang ang It's Showtime naman po under po yan sa GMA Network YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 37.6 million. So sa oras na 1:07 PM ang It's Showtime under GMA Network YouTube channel, sila po ay may 16,000 viewers. Ang Eat Burger naman po under TV5 ay may 22,000 live or 23,000 live viewers. So again, as of 1:07 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 17,000 viewers at ang Eat Burger under TV5 naman ay may 23,000 viewers. So punta tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin po natin ang It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.5 million subscribers at sa Eat Burger naman po under Eat Burger TVJ YouTube channel na may 1.26 million subscribers. So sa oras na 1:08 PM ang It's Showtime po, sila po ay may 76,000 viewers. Ang Eat Burger naman po, sila ay may 110,000 viewers. So again, as of 1:08 PM ang It's Showtime, sila po ay may 76,000 viewers at ang Eat Burger naman po ay may 110,000 live viewers. So, ang segment po ng It's Showtime ay Sexy Babe at ang Eat Burger naman po ay Sugod Bahay Mga Kapatid. So bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay ang total na nakuha po ng It's Showtime ay 100,000 viewers at ang Eat Burger naman po ay 137,000 viewers. So again, ang It's Showtime ay may 100,000 viewers at ang Eat Burger naman po ay may 137,000 live viewers. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:09 PM. So mamaya ako magbabalik pa po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online views update ng dalawang noontime shows. Magpapaalam na po muna pansamantala. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.